Hi guys, alam nyo ba na ang China ay itinalaga ang Pilipinas sa hypersonic nuclear alert? Ayon sa pinakahuling balita ng Asia Times, ang China ay nagpakita ng bagong submarino na may nuclear-tipped hypersonic missiles, direktang banta sa US Typhoon missile sa Pilipinas. Ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ay lumala matapos lumabas ang ulat na bumubuo ang China ng bagong submarino na may kakayahang magdala ng nuclear-tipped hypersonic missiles. Ang hakbang na ito ay tila tugon upang alisin ang banta ng US Typhoon missiles na nakaposisyon sa teritoryo ng Pilipinas. Ngayong buwan, iniulat ng South China Morning Post or SCMP na isang semi-official na militaring magazine ang nagmungkahi ng isang Chinese attack submarine na kasalukuyang dinidevelop sa isang shipyard sa Wuhan ay maaaring idinisenyo upang targetin ang mga medium-range missile defense system sa Pilipinas. Bagamat hindi pa kumpirmado ng People's Liberation Army or PLA kung tunay ngang ginagawa ang nasabing submarine, binanggit ng SCMP na ang naval and merchant ships, isang publikasyong pagmamayari ng China State Shipbuilding Corporation or CSSC, isang pangunahing supplier ng PLA Navy plan, ay nagbigay ng detalye ukol sa disenyo at kakayahan nito na lalong nagpapatibay sa pag-iral ng proyekto. Ayon sa SCMP, ang US Typhoon launchers na inilagay sa Pilipinas noong Abril 2024 ay may kakayahang tamaan ang mga target sa mainland China mula sa hilagang isla ng Luzon. Dahil dito, bumuo ang China ng bagong submarino na kayang magdala ng hypersonic missiles, mga sandatang kayang lumusot sa depensa ng kaaway at maaaring lagyan ng nuclear warheads kung kinakailangan. Ang bagong submarino ay malamang na armado ng YJ-21, isang advanced missile na kasalukuyang ginagamit sa Type 093 Nuclear Attack Submarines or SSN ng China. Ginagamit din ito sa Type 055 cruisers ng China at may tinatayang saklaw na 1,500 hanggang 2,000 kilometro na may bilis na Mach 10. Lalong tumitinding tensyon sa pagitan ng US, Pilipinas at China. Ang presensya ng US Typhoon missile system sa Pilipinas ay nagdulot ng matinding pagtutol mula sa China. Noong Setyembre 2024, sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na ang deployment ng Typhoon ay sumisira sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon at hindi umano ito pumapabor sa mga bansang Asyano. Gayunpaman, agad itong sinagot ni Philippine Defense Secretary Gilberto Chidoro na nagsabing ginagamit ng China ang reverse psychology upang hadlangan ang Pilipinas sa pagpapalakas ng depensa nito. Hinamon pa niya ang China na maging ehemplo sa pamamagitan ng pagbuwag sa nuclear arsenal nito, pagtanggal ng ballistic missiles capabilities at pag-alis sa West Philippine Sea at Mischief Reef. Bilang sagot, isinagawa ng China ang kauna-unahang Intercontinental Ballistic Missile or ICBM test nito mula pa noong 1980. Inilunsad ito mula Hainan at lumapag 11,500 kilometro ang layo malapit sa Exclusive Economic Zone or EEZ ng France sa paligid ng French Polynesia. Samantala, iminungkahi ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. noong Enero 2025 na maaaring alisin ng Pilipinas ang US Typhoon missiles bilang kapalit ng pagtigil ng China sa agresyon nito sa South China Sea. Gayunpaman, tila nanatiling matigas ang paninindigan ng China sa issue. Ang Pilipinas ay walang kakayahan laban sa hypersonic missiles. Kung mapapatunayan na may kakayahang maglunsad ng hypersonic missiles ang bagong submarino ng China, maaaring mahirapan ang Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nito. Sa ngayon, ang tanging missile defense system ng US na kayang humarap sa hypersonic threats ay ang SM-6 missiles. Subalit, nasa maagang yugto pa lamang ang kakayahang ito. Ang Glide Phase Interceptor or GPI
na partikular na idinesenyo upang sirain ang hypersonic missile sa glide phase nito ay kasalukuyan pang dinidevelop. Bagamat nagpapatakbo ang Pilipinas ng Spider surface-to-air missiles or SAM batteries, hindi ito idinisenyo upang labanan ang hypersonic missiles. Bukod dito, may plano rin ang Pilipinas na bumili ng short-range or SAMs tulad ng Akash missile system ng India. Ngunit katulad ng Spider, wala rin itong kakayahang pigilan ang hypersonic threats. Dahil dito, malamang na aasa ang Pilipinas sa US upang ipagtanggol ang Typhoon batteries nito laban sa mga sandata ng China. Noong Mayo 2024, nag-deploy ang US ng Patriot missile launcher sa Pilipinas. Subalit, bagamat matagumpay nitong na-intercept ang isang Russian Kinzhal hypersonic missile sa Kyiv noong Mayo 2023, may mga ulat na nagsasabing maaaring na overhype lamang ang kakayahan ng Kinzhal, ang posibleng nuclear standoff sa South China Sea. Dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng US at China, maaaring subukan ng mga submarino ng US sa South China Sea na hanapin at harangin ang mga Chinese hypersonic armed submarines. Ayon sa isang ulat ng South China Sea Strategic Situation Probing Initiative or SCSPI, noong Marso 2024, may 11 US attack submarines at 2 nuclear ballistic missile submarines ang lumitaw sa rehiyon noong 2023. Gayunpaman, maaaring ginagamit ng China ang South China Sea bilang isang protected bastion para sa mga nuclear submarines nito. Kung sakaling maramdaman ng China na nanganganib ang kanilang nuclear deterrent, maaari itong maglunsad ng nuclear counterstrike na posibleng maisama ang Pilipinas sa isang US-China nuclear exchange. Gayunpaman, ayon sa isang ulat ng National Bureau of Asian Research or NBR noong Mayo 2024, sinabi ng analyst na si Herman Kraft na hindi direktang nakikita ng Pilipinas ang nuclear arsenal ng China bilang isang banta, kundi bilang bahagi ng kompetisyon sa pagitan ng US at China. Anya, habang nakakapagdulot ng pangamba ang agresibong pagkilos ng China sa South China Sea, hindi pa nito direktang ginamit ang banta ng nuclear weapons laban sa Pilipinas. Sa ngayon, patuloy na binabalanse ng Pilipinas ang relasyon nito sa iba pang mga bansa tulad ng Japan at Australia habang umaasa sa alyansa nito sa US para sa seguridad. Subalit, kung papayagan ng sino mang lider ng Pilipinas na gamitin ng US ang Typhoon missile system upang umatake mula teritoryo ng bansa, malaki ang posibilidad na gawing pangmatagalang kaaway ng China ang Pilipinas na mananatiling kapitbahay nito sa rehiyon. Ayun guys, patunay lamang na ang China ay naalarma sa ginagawang mga pagbabago or modernization ng Pilipinas or ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipinas pagdating sa militar or sandatahang lakas ng Pilipinas or sa kakayahang pandigma or para ipagtanggol ang ating bansang Pilipinas laban sa mga agresibong banta ng mga kaaway nito.